So ito yung aming apps, Goodwe. Yan. Then ito yung ang kanyang total 735 watts na generation niya. So ito yung current niya ngayon. Meron ako 1.80 kilowatt hour. Then meron ako income today na 23.40. Then yung total generation niya sa pool nung na operational na siya 61.30, and meron akong income na 796 pesos. So dito makikita dyan yung 24 kilowatt na capacity, and ito yung kanyang mga specification. So at least dito madali ko na makikita yung monitor yung generation ng aming solar power. So, good afternoon guys. Today is July 29, 2026. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, share ko sa inyo yung aming paglalagay ng solar power system dito sa condominium. So, isa sa high-rise building dito sa Binondo area. So, meron kaming 24 kilowatt na capacity sa aming solar power system. Dahil yun lang yung naging aming kakayanan doon sa area namin sa taas kung saan nakalagay yung aming mga panel sa roof deck, na limited lang yung mga ilalagay namin. So hindi namin na reach yung aming goal na dapat nasa 38.4 something na kilowatt. So ang goal namin syempre makatipid ang building sa electricity consumption, para na rin sa mga iba pang gastusin na pwedeng ilaan yung aming masasave. So ngayon, papakita ko sa inyo yung actual na step by step na paglalagay ng aming solar power system. Dito kung saan gumamit kami ng mga concrete balas. Ito yung konkreto na dahil nasa ibabaw siya ng roof deck. Hello guys, ngayon pupunta tayo dito sa site kung saan nagkakabit kami ng preparation para sa solar panel. So, titignan ko kung ano yung mga natapos dito sa pagpapalagay namin ng solar panel. Itong mga nakikita nyo ngayon, itong mga nakalatag, ito yung tinatawag na concrete balas. So dito sa ibabaw ng aming deck, so makikita nyo dyan yung ating Manila Bay. So yun guys, dito tayo ngayon sa rooftop, dun sa ibabaw ng aming machine room, para dun sa continuation ng paglalagay namin ng solar panel dito. So sa ngayon, papakita ko sa inyo yung nilalagay namin ng mountings para sa panels.
hindi siya yung typical na nilalagay lang sa bubong. So itong system namin gagamitan ng mga mountings para dito ilagay sa ibabaw niya yung mga yung mga panels. So yung iba kasi diba, sa bubong lang nakalagay, sa bubong siya nakalagay, direkta na doon sa ibabaw ng bubong. Ngayon kami naglagay kami ng mounting since na roof deck siya, so para mas matibay, at lalo na dito sa ibabaw ng machine roof deck medyo malakas ang hangin dito sa sa Binondo area. So makikita nyo dyan guys, yung port area. So halos kumpleto na yung paglalagay ng aming mountings. Then by next week maglalagay na kami ng mga panels dito. So yun, syempre ang objective namin ay makatipid sa aming mga kuryente, sa aming kuryente. So gumagawa kami ng mga paraan para mas lalo pang makatipid. Din siguro subukan din namin pumasok din sa yung tinatawag natin na mga retail electricity supplier. So pero yun siguro sa ibang second phase na ng aming magiging project yun guys, no. So balitaan ko kayo ulit pag naglalagay na kami ng aming mga panels. Ayun guys, good morning. Ito yung solar panel na nilagay namin dito sa ibabaw ng aming machine roof deck. So itong panel na to, itong solar system na to, meron tong 24 kilowatt na on grid tie. So ito yung mga mountings na nilagay namin para sa support na itong mga panels na to, since na hindi kami nagbutas dito sa aming machine roof deck para maiwasan yung magkaroon ng tulo sa ibabaw ng aming machine room. Good afternoon guys. So dito tayo ngayon ulit sa roof deck para i-check at i-supervise yung gagawin namin pag-energize dito sa aming solar power system. Doon na tayo pwede. Oo. Sa gusto ko. Ito mga media. Yung media. Check yan. Check. Wala naman yan. Tulog ko.
Pag to nag-blink, Yeah, opo. connection niya Opo. ng Nakalagay wifi. naman dito sa parang yung blink niya is by So, eto wala to dapat ilaw. wala. Dapat walang red yan, sir. Kasi Walang pag red. yan, fault yan, sir. Kanina, kaya siya nag-red. Kasi po, So, yun guys, no? So, nakita nyo yung aming solar power system sa roof deck, kung saan nakalagay yung aming mga aparato. So, kita nyo medyo limited lang yung aming mga panels. Actually, share ko sa inyo doon sa aming paglalagay. Number one, consider namin dito ng aming contractor ay yung safety. Number one, kasi bakit? Sa experience namin sa lakas ng hangin kasi minsan dito sa Binondo area, yun kagad yung isa ko sinabi sa contractor na i-study nila yung paglalagay ng panels na talagang matibay. Kasi dahil nga sa malakas yung hangin, kahit wala pang bagyo, medyo malakas lang, lalo na kung may bagyo. So, syempre dapat hindi siya matanggal. Doon second, yung yung output na ng aming panels. So, kaya doon sa mga maglalagay sa ng mga solar power system sa isang mga high-rise building, i-consider nyo rin yung lakas ng hangin dun sa area ninyo para sakali matibay talaga. Actually, ma-share ko ang mga nag-inspect dito na contractor, parang mga nasa 5. Ito yung tanging contractor na kinaya niya yung paglalagay ng panels. Yung iba kasi nag-decline kasi nga malakas nga daw talaga yung hangin, so baka hindi safe yung paglalagay nila. So etong contractor na to, na-consider nila, pinapag-aralan nila, yung stability lalo din ng roof deck. So yun yung mga kinonsider namin, in-study nila, at kaya naman. So nung tinignan ko, actually inangat-angat ko, although syempre talaga matibay yung kung ako lang pero yung hangin nakikita ko naman na kaya. So yun lang. So pag maglalagay tayo ng solar panel, solar power system sa isang high-rise building, consider natin yung lakas ng hangin, then yung tibay talaga niya, then yung stability nung paglalagyan, lalo na kung konkreto siya. So yun guys, so sana may natutunan kayo at may konting aral na na-share ako sa inyo. So yun guys, so shout out lahat sa mga aking sa mga subscriber ko, patuloy na nag-message sa akin. Then comment lang po kayo kung may mga tanong at subukan ko masagot yung inyong mga katanungan. Thank you.